Ma'am, paano po kantahin yan? Elsa? You are asking at the same time you're raising your voice. Elsa? Elsa? Good. Knock 3 times. Parang nagloloka na lang tayo dito, mama. Chismisa na nga lang. Mga Mars, bago tayo dumive sa maiinit nating chismis ngayong episode, pwede ba ako magpatulong sa inyo? Tama ba ang pagkakaintindi ko dito? Ito, ang sabi niya, bakla! Parang tinatawag niya yung kaibigan niya. Yes, moms. Anong kailangan? Parang ganon. May chika akeshwa. May chika daw siya. Shungi na mes. Umay akis ukinam. Shuki na mes. Diyos ko, dahil parang ganun bang ibig sabihin nun? Umay akis ukinam. Akis is ako. Umay parang nawala na ng gana. Ukinam is, alam ko, to, diba? Curse word ng mga Ilonggo. Tama ba? Anes. Syungal ang p***ta. Yung anes is, diba? Syugal. Ang tagal ang p***ta. So, naiinip na si moms. Diyos kwa, very wrong cyst. Diyos kwa is Diyos ko. Very, very wrong cyst. May mali siyang nagawa? Ganun ba yun? May kamit si Water. Sino si Water? May kamit si Water na get lalang kes sa FB shoota. So, may kamit si... Sino si Water? Nakuha lang daw niya sa Facebook. Tama ba? Ay, ang gwapo day. So, ayun, chika-chika kami ni Otok. Si Otok, tama ba na lalaki? So, ending, joking na at Natashi. Ano yung joking? Natashi. Ano yun? Nag-booking? So, ang ending, nag-booking Natashi. Ano yun? Joy, tulungan mo ako sa translation. Comment below ha kung tama ba itong mga pinagsasabi ko. Sa eme shuwap ng lapchukan eme. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Lapchukan is parang tsuktsakan? Nagtsuktsakan na ba sila? Kanina nagkukwentuhan lang, ba't naging tsuktsakan? Ang bilis ng ganap ha. Paggora ni Wata, nung pumunta siya sa jeeper ng Obam. Ano yung jeeper? Sa zipper? Oh my gosh. Ayun na. Alam nyo na. Dumive na si Bakla sa jeeper ni Obam. Nang Obam is Otox, tama ba? Naloka tashi. Nawindang daw siya. Shoot na. Tilapia ang kargada. Shibolamsang okay na. Tilapia is female gender na organ. Shibolams is shibuli is diba? Tomboy. So si Bakla is nakakuha ng gwapo sa Facebook, tapos nung nagkwentuhan sila at nauwi sa tsuktsakan, nung bumaba na siya is ayun, shibuli pala. Siyong inakang tigang ka na pala mong inamash ka. Diba? Walang kasay-say-say-say ang ating unang pinag-uusapan. Gusto ko lang sa inyo i-share. Naloka akis doon ha, mga be. Pero alam niyo ba kung sino mas naloka ngayong linggo? Eto si Sir. There's like a background thing. Come on, Patch. Get that 30. Sino yun? Mr. Rodriguez, Alessandro. Come on, get that 30. Get that 30, bro. Oh my God. It seems sa isang online class, mayroong nakalimot na mag-mute ng kanyang mic at hindi ito ikinatuwa ni Kuya mo teacher. I don't want to mute him because I want to hear everything he's saying. Punta ko loadout Pasama ako. And he doesn't even hear me. Pasama ako dito, bastos. bro. May Berta Sige, makinig pa tayo. COD pa more. Fire in the hole ka ngayon kay Sir. Have we had enough? I certainly have had enough of this kabastusan. May gamit ba yan? Bala, plates. Yari ka dyan, boy. Mukhang matatagalan bago ka ulit maging jump leader niya. Lalo na pag nalaman nito na yung mga magulang. Yung bastos, grabe. May gago ka. See? Naway magsilbing aral ito sa ating mga kabataan na online class muna bago online games. Okay?
Alright. So ito na nga, ang mga pa-wokes natin sa Twitter ay may bago na namang pa-hashtag. Kesyo, hashtag Duterte palpak daw. Ayun na naman kayo ha. Mag-iimbento ng kung ano-ano. Tapos, pag sinampal ng katotohanan, iiyak at magpapaawa sa mainstream media. Tignan nyo to ha. Hashtag Duterte palpak daw. Dahil sa naungusan na daw tayo ng mga kapitbahay nating bansa patungkol sa economic growth. Eh, tinamaan pala kayo ng mga honey pa eh. Napag-iiwanan tayo sa pag-unlad ng ekonomiya, tapos si Duterte may kasalanan. Are you f***ing kidding me right f***ing now? Whew, hirap makipag-usap sa tanga. Mga iho at iha, may Google na tayo, di ba? Ano na? Hindi tayo marunong mag-research. TikTok muna at Twitter bago module. Yan! Diyan kayo magaling. Just so you know, wala tayong ibang dapat sisihin sa pagiging kulelat natin sa pag-angat ng ating ekonomiya, kundi ang bulok na 1987 Constitution. Pinipigilan nito na magtayo ng magagandang negosyo ang mga may gustong magnegosyong foreign investors dito sa Pilipinas. Tingnan nyo nga yan. Isa tayo sa may pinakamahigpit na restriction sa mga foreign direct investors. Kung gusto mo lang talaga papasukin sila para masakop tayo ng China, tuta ka ng China. Tignan mo tong tulig na. Tuta ka ng China, tutok-tokan kita eh. Hindi mo ba alam na kung ikukumpara natin ang mga bilang ng Chinese sa ibang bansa ay di hamak na mas madami sila doon? Kaya nito. Tsaka nito, at ito. Hindi ba kaya ng mga brain cells mong intindihin? Sadyang madami talaga ang Chinese population. And they are all over the world. Kahit pa nung mga sinaunang panahon, may mga Chinese na dito. Pero mula noon hanggang ngayon, wala silang ibang gustong gawin kundi magnegosyo. Beshi, magnegosyo? Hindi manakop? Ako gusto ko lang negosyo. Pikusyo, bakit kayo takot sa akin? Why like this, ha? Why like that? Bawat bata may tanong. Why like this? Why like that? Hayang buksan ang isipan sa science o aka. Everybody now! Hindi, sige, okay, fine. Tama nga kayo. Sasakupin nila tayo. Dahil sa maraming magagandang trabaho na dadagsa sa bansa, sasakupin nila tayo ng mga negosyong bubuksan nila dito. Papipilitan tayo magpaalipin at magtrabaho sa kanilang mga kumpanya na mataas ang sahod at magaganda ang benepisyo. Kung hindi ka rin naman kalahati, hindi lang China ang foreigner sa buong mundong tulig ka. May Europeans, Americans, Japanese, Arabs, Indians, Russians, at marami pang iba na welcome na magbukas ng negosyo nila dito. So ano kinakatakot mong bobo ka? Ayaw mo bang umunlad ng Pilipinas? Mas gusto niyo bang lumabas tayo ng bansa at mag-OFW sa kanila? Kaysa sila ang papuntahin natin dito at magnegosyo. Kaya good news ang constitutional reform on economic provisions na ginagawa ngayon sa Kongreso. At ang chika ay kaya nilang tapusin ito ngayong taon. Pag nangyari yon, 1 down, 2 to go. Think about it. Correct the Constitution. Hoy, Zay, alam nyo ba may pag-join forces na nagaganap? Yung pagsasama-sama daw ng mga oposisyon para labanan ang Duterte administration ticket sa parating na 2022 elections. At ang tawag daw sa kanila ay isang bayagyan. Ha? Ay, mali. Ano ba? Isang bayad yan. Kasi sila yung mahilig mag-PR propaganda di ba? Ay, hindi pa rin. Ano ba? Isang bayan. Kasi yun lang yung bilang ng botong kanilang makukuha. Isang bayan lang, literal. Kasi di ba 3% na lang sila. Uy, trigger. Chokot be? Chokot yun. Oo naman. Wala kasi kayong kadala-dala no? Sabi nga ni Tropang Einstein, doing the same thing over and over again and expecting a different result is the definition of insanity, beshi. Tandaan nyo to. Umiral daw ang Duterte Magic kaya walang taga-8 diretsong nakapasok sa top 12 ng partial and unofficial count ng COMELEC ayon sa palasyo. Shoot kayong lahat sa inodoro. Hindi na kayo nahiya. Ang kakapal din ng mga fez nyo talaga not eh. Alam nyo kung ako ay nasa panig at magiging consultant nyo ako, ito siguro may advice ko sa inyo. Wait lang. Ako magiging dilawan? Kunwari lang, Aris. Kunwari lang. Magpe-pretend ako na dilawan? Kaya mo yan, Aris. Kaya mo yan. Wait lang ah. Okay, para sa episode na to, kunwari ako'y dilawan. Ito ang maipapayo ko. I-push ang parliamentary system. Dahil sa sistemang ito, mas malakas ang kapangyarihan ng oposisyon kaysa sa current system ngayon na para lang kayong asong tahol ng tahol. Sa parliamentary system, mas nakikita ng oposisyon ang galaw ng gobyerno. Mas kasama sila sa bawat transaksyon na nagaganap. Mas may boses sila na sitahin ng mga nakikitang katiwalian. At mas mamahalin sila ng tao sa pagbabantay ng ating bayan. Kaya kung ako sa inyong mga dilawan kong friends, kaysa magsayang kayo ng salapi at oras sa presko na rally na wala namang nangyayari dahil presidente pa rin si Duterte, ay mag-parliamentary system na tayo at umpisahan na ang may init na debate. Think about it.
correct the Constitution. As usual, ang daming nangyari ngayong linggo. Ang daming pumasok ng chismax mga beshi. I hope you're ready kasi ready na ako para sa ating chismis of the week. MRT3 disinfection routine nag-viral sa internet. Matapos makitang char-char lang ang ginagawa nilang pagde-disinfect. Baby Vico ng Pasig naka-quarantine dahil na-dead sa kanyang driver due to COVID-19. Spokes Harry Roque nag-positive sa COVID-19 pero madaming pahuoks at haters ang nagbunyi. Mabuti bang asal yon? KB ang tunnel sa Ternate, Cavite. Tuluyan nang dineklara na no tourist zone. Meaning, hindi ka na pwedeng tumambay doon para magpa-picture. Aww, sad. Tuloy-tuloy ang construction ng new Senate building sa Taguig. Pati ito inuuna. Di ba may COVID pa? Yun yung mga gusto nyo statement, di ba? Isang lalaking ini-interrogate ng mga opisyal. Pilit pinaamin na addict. Tamang hinala mga koys. Tama ba yun? Ba't lahat kayo rito may tato? I-check nyo nga to, kunin nyo na nga ito. Wala po, sir. Hindi po ako. Baka mamaya mag-positive yan, no? Oo, ito yung mga hold-upper, eh. Dapat siya, binabambo, eh. Wala po ang record dyan. Yung mga nang-hold up dito, eh. Gutom na ako. Asan ba yung in-order ko sa Food Panda? Last but not least, record high of more than 7,000 COVID cases sa loob ng isang araw ay naitala ng DOH. Galing. Ang galing ng mga Pinoy. Philippines #1. Magpasaway tayo na magpasaway para dumami ang COVID. Tapos, kasalanan na naman di Duterte. De seryoso. Please stay safe and follow proper health protocols such as wearing a face mask and face shield. Sanitize always and maintain social distancing. Stay COVID-free mga Mars. Madami pa tayong pagchichismisan eh. At yan ang Chismis of the Week. At bago tayo magtapos sa ating pagchichismisan, ay shoutout muna sa ating featured chikadora of the week na si Dan or Danny ng Makati na low-key supportive ng ating pagchichismisan. Shoutout sa'yo, Jai. Hello daw, sabi ni alam mo na. Pagbigyan mo na kasi. Kahit ano, isang chance lang ba? Also, quick shoutout sa mga bisita natin last episode na sila Jonah Garbida na naaaliw daw sa ating channel. Pag naman kayo ay inantok pa sa mga pinagagawa ko dito ewan ko. Leonardo Molina na lakas baka bobo sa comment. Mukha ba itong gawain ng bobo? Hiyang-hiya naman yung project file ko sa iyo eh. Giancarlo de la Cruz na galing pang TikTok. Hello sa'yo, fellow TikTokerist. Wow. Mon Katahan na mukhang nakahit sa ating notification bell. Ready na ready sa pagchichikahan? Sana all! Sana all! Pinipindot yung notification bell. Hello po sa inyo mga chismosa-chismosa. At kung kayo naman ay may sisling chismis na gusto nyo i-share, post nyo sa ating public chismisan group sa Facebook mga moms. Antayin ko yung mga nagbabagang chismis nyo mga jay ha. All links and sources ng mga napag-usapan natin ngayon ay nasa description box ng video na ito mga beshi. O paano, hanggang dito na lang muna mga Mars. Ito po si Aris Ole, ang inyong online chismis moderator. Kita-kits sa susunod nating chismisan. At magsisimula na ang ating shoot. It is now 7 or 6:45 a.m. Let's go. Pangit pala na mag-shoot ng umaga dahil mas maraming tricycle ang dumadaan. So mas ideal pa rin na mag-shoot ng gabi dahil solo mo yung buong paligid. Anyway, let's proceed. May tricycle, may aso, may manok sa umaga. Nagkape na ako, nag-cook pa ako, hindi ko na alam, ang dami kong energy. Let's go! Oo naman. Lakas mga sarapan. Napakahirap ng ginagawa ko. Alam nyo lang. Alright, time check. 7:45. Around 1 hour na ang ating shoot. So ayun, ako po yung nagpapasalamat sa mga patuloy na nakikipagchismisan. It would mean a lot kung maisishare nyo to para dumami tayo na nagchichismisan dito. Hanggang sa susunod nating pagchichismisan. Bye-bye! Everybody now! Tayo na sa siniskwela. Tuklasin natin ang siyensya.